Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman po ay ating pag-aaralan ang mga matitinding naging laban dito sa ongoing USA Chess Championship. Laro nila Wesley So at ni Megan Paragua. Siyempre ang tututukan natin. At ang nakaharap ni Wesley dito ay ang pambato na si Sam Shankland. At ang nakaharap naman ni Megan ay ang US champion sa women's na si Alice Lee. Naku, mabigat po ang kalaban ni Megan. Yan po ang ating iisa-isahin at mamaya pakita ko sa inyong standing at ang kanilang next pairing. Ang ginawa ni Wesley dito, nag-E4. C6 si Shankland. Karukan defense ang ipinaghanda. Nag-D4, D5, E5, Bishop F5 at dito nag-H4 variation. Aba, medyo kakaiba ang ginamit ni Wesley. Usually po dito ang natural na linya nagsi-C3, Knight F3, pero dito H4. Ang balak po kasi ng H4, magji-G4 yan. Na aalisin talaga ang bishop dyan na hindi pwedeng gumanon, makukulong. Imagine niyo po, no, dalawang pawn, kulong yan kung aatras ang bishop sa G6. Ini-H5 talaga yan para mapigilan ang paparating na G4. Ayan, again po, thank you so much sa mga nakipagpuyat sa live streaming natin kay Jamaica. Mamaya natin didetalyihin yung kay Jamaica. A-upload ko rin po yon pagkatapos nito. Nag-C4. Ayan, para basagin kagad ang sentro. Sinosolid lang talaga yan. Knight C3, kinapture. Okay. Capture. Kaya kinakapture po ng black yan sa idea na yung knight ay magandang ilagay sa D5. O kaya itong isang knight. Basta malagay sa D5. Binabakante yan para sa Yokabab. At nag-Knight D7. Yun ang gagamitin. Knight GE2. Ang idea naman ito, sa G3 ilalagay. Kahit na medyo gumastos ng isang tira, isang tempo, pero may atake naman at may pressure sa H5. Nag-Bishop E7. Tinarget kagad ang H4. G3 lang ni Wesley para madepensahan. At magaling yung Bishop E7, ano? Kasi nakapigil sa paparating na Knight G3. Yun nga lang, ang problema, yung E7, paano makakadevelop yung Knight? Sa E7, maganda sana sa E7. Knight H6 na lang dumaan. Okay, magda-Knight G4 ba? Bishop F4, okay, develop lang. Nag-Queen B6, inatake ang pawn B2. At nag-castling lang si Wesley, ayan na. Mukhang nilabas na ni Wesley yung kanyang natatagong preparasyon dito. Pinapakain yung pawn B2 at nag-castling queenside lang. Aware na aware po si Shankland. Mukhang aral pa niya, no? Kasi dito, kung nanaisin ng black na capturein ang pawn sa B2, ito po ang magaganap, may bishop D3 pala. Para pagtakpan na makarook B1, wala na yung diagonal na tumetret sa B1. At kapag nakarook B1, syempre imagine niyo po may atake sa queen side. Okay, paano kung umuwi lang? Queen B6, may rook B1 pa rin, uwi pa rin, queen C7, at may kain doon. Grabe pala ang timplahan dito. So pag kinain, kain, may D5, ano? Tipong mapupunit ng black agad. Pag kinapture, konting sirip lang po mga kamatyas, na-curious lang ako eh. Silipin lang natin ang outcome hanggang sa masatisfied ako dito. Tapos queen F3. Ayun, ang Queen F3 po ay pamigil sa pag-castling queenside dahil mabibitin ang pawn F7. So pamigil, and then ang nakikita ko dito is Rook FC1, mga ganun-ganun, and then break D5, Knight E4. So marami pong idea sa paparating. So dyan pala i-compensate dito or bibigyan ng kapalit ni Wesley. Medyo malalim-lalim at malayo pala. Grabe, dyan yung makikita, mararamdaman sa kanila yung lalim at lawak ng preparasyon sa opening. Aral talaga. O kaya ginawa dito, okay yung castling queenside, bookline pa rin. Nag-A3. Yan, at trap pa rin yung B2. King B8, dito po sa malamang kinapa na ni Shankland, nag-novelty na, wala na po sa libro, napagalitan ng computer. Ayaw ng computer ang tira na yan. Ano ba gusto? Bishop H3. Okay, sundot lang muna pag nag-rook E1 sabay Knight F5. Lumalabas. Yan ang novelty. Kasi isa pang nakatala dito is Rook HG8. May tumira ng ganyan, no? Para mag-G5, maaring ganon. Pero Bishop H3 ang good novelty pala dito. Yan, di pa nagagawa yung Bishop H3 pero nakita natin sa engine's perspective view.
Okay, nag-king B8. Pero bago yan mga kamatsas, liwanagin lang natin, Coach, bakit hindi kinapture yung pawn sa B2? Meron po kasing knight A4 na ba? Ay hindi, kala ko kulong, may queen C2 pa pala. Mag-rook A2. Kasi akala ko kulong na eh, oh. May queen C2 eh. Rook A2 lang daw. At kapag bumalik queen B6, may knight A4. Malalim pa rin. Malalim pa rin. Pag nag-queen A4, susundutin ng papaalisin talaga. Pagka gumanon, may queen B3. Okay. So, kung mag B5 man, very welcome. Pagka-capturein lang yan. And then may rook C1. Ayan. So, ito po yung pagpapalamang ng pawn. Pero magkakaroon naman po ng iba yung pressure sa B file, sa C file. So, compensated po yan mga kamatsas. So, ibig sabihin, may kapalit talagang atake yan. Kaya, hindi magalaw-galaw ni Shankland yung pawn B2, nag-king B8 na lang siya para iwas na siya sa potential C file. Usually po pag nakapag-castling queenside kasi yung C file ang pinipressure dyan eh. Kaya prophylactic yan and then pupunta pa yan sa dulo hanggat maaari mga kamatsas. Ganyan po ang mga teknikan yan. Pero binifor na ni Wesley para lalong nakaamba na ng atake sa queenside at ang nakikita ko dito may mga ganun-ganun pa knight C5 later on or B5 or A4, A5 etc. Queen B3 mga ganun muna. So nag-king A8 ayun na nga po. Dalawang kembot ng king, dalawang bad moves din ang binigay dito ng computer. Mas mainam daw po dito ay bishop H3 pa rin. Yung bishop H3 po kasi parang walang threat eh. Totoo lang parang walang threat. Parang threat lamok eh. Pag rook E1 sabay knight F5, parang walang gagawin yung bishop muna sa bishop H3. Pero ang gusto ng computer is mabigyan ng trabaho yung knight na nasa gilid, walang trabaho. Pero nag-king A8, todo-todo prophylactic move si Shankland at dito po B5 na. What a great move by Wesley. Ayaw na niya magpatumpik-tumpik. May B5 na pala kagad. Good move. Pampawasak, pampabukas sa kagad ng king dyan para maatake ang king. At nag-knight G4. Okay, knight G4. Ano plano? Okay, hindi pwede mag-F3, no? May knight takes E5. Okay, kasi considering nakapin at dito nag-A4. Wala nang pakialam si Wesley. Ano plano mo dyan? A4, A5, A6, pasabog na kagad. At nag-queen A5, obligado pong harangan. Pag hindi talaga yan naharangan, aray ko. Imagine niyo yung A5 tapos gapang A6. Sabog, bukang king ang aabuti ng black dyan. At nag-queen A5, kinain na po yung pawn C6 kain and then queen C1. Okay. Sa queen C1, another accurate move by Wesley. Malalim yung queen C1 Anong tira ba? Nalaliman ako. Kasi basta ang queen C1, nagbabadya ng atakihin yung weak pawn sa C6. May dalawang harang pero tipong aalisin mo na lang kung saan mo ilalagay ang dalawang harang na yan, magkakaroon ng access ng atake. So yan ang napapansin ko dito. Nakikita ko. Nag-rook B8. Ayan, para control the B file and then yung isang tore, definitely ilalagay po yan sa C file, yung mga ganyang pormahan. Rook D1. Okay. Itong rook D1, grabe. May D5 akong nakikita. Na kapag kinain, kain lang. Kain, especially may mga atake sa ganun, ano? May push D5, Nag-rook D8. D5, pwede na ba? Bishop A2 muna si Wesley. Kasi pag nag-D5 po, may knight B6 pa, nakathreat pa yung babagsak lang ng buo, no? At nag-knight B6 na. Dahil sa pagka-pressure, pagkailang na may paparating na D5 dito, ni knight B6 na. Parang logical naman kung ako titingin, parang okay lang eh. Kasi nga, parang pangsalo sa D5, no? Pero akalain nyo, ayaw na naman yan. Bishop B4 daw ang tamang tira. Ang hirap arukin ng computer. Bishop B4 lang. Parang magdi-D5 pa rin ako dyan Ay, nako, lalim ng tira ng computer. So, knight B6, Bishop G5, another good move by Wesley to eliminate the dark square bishop. Okay, palit lang, F6. Kasi pag kinain po, mabubutas-butas yung dark square. So, ayaw ni Shankland, kain lang ng knight, okay, and then nag-knight F4, okay, to attack the weak pawn. Nag-E5 na, ayun na, bumalagbag na dito si Shankland. Ako sa bagay, may depensa naman pala, no? Hindi pa rin considered balagbag pala yan. So, may ganyan, knight E6,
Grabe, ibang Wesley so ngayon Takador si Wesley Nagbago ka na Wes Nagbago ka na. Magandang pagbabago. A knight and then kinapture. Ayun na, nailang na si Shankland. Masyadong malakas yung Yokabab na yan. Kinain na talaga. And then rook takes d4. Rook takes d4. E takes d4. Knight e2. Threat. And then nag-queen c5, no? Para masave ang lahat ng pawns na nakabitin. But another accurate move by Wesley, a5. Good move. Sunod-sunod ang good moves ni Wesley, no? Ganda ng mga birada, ganda ng latag, nag-knight bd5 at this time mga kamatyas, hindi ko na po matitiis. Ipapasel ko sa inyo ang natumbukang brilliant move ni Wesley sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! May knight takes d4 sacrifice. Brilliant by Wesley. At dito po, nag-knight c3. Okay, tinakpan. Kasi po, isa-isahin natin. Pag kinapture ang libreng knight na sacrifice, may queen takes c6. At kapag nag-rook b7 harang, kakain muna dito. Okay, so nakabitin pa kasi yung tore. Kakain muna at halimbawa, sige, kain ng knight and then rook b1. Okay, threat yun. May tamang pandepensa pa ba? Wala na. Kasi nakabitin pa Ang sarap sanang i-a6, kaso bitin pa kasi may check pa. So rook b1, ganun din naman, naka-threat. So wala na po kung nakikitang pangdepensa. Paano kung gumanon? Queen e4. Depensa sa tore, may threat pa doon, queen to queen, queen c8 check, aray, wala na rin pala. Okay, harang and then matchas. Okay, yun pala ang laman nun mga kamatyas. Kaya balik tayo dito. So ginawa ni Shankland ay knight to c3. Siyempre pag umalis ang knight, may threatening knight e2, double. Medyo masama rin yung paparating. Nag-bishop e3 lang. Another accurate move by Wesley. At nag-rook d8. Ayun, atake sa knight. And nag-queen f1. Grabe mga tira ni Wesley. Sunod-sunod. Perfect accurate Ang taas ang accuracy. Mamaya tingnan natin yung accuracy niyan. Ang taas Puro good move binapakain na naman to Knight d5. Teka muna mga kamatyas. Ano ang nakita ni Wesley behind rook takes? Ano meron? Ganun. Grabe naman talaga. Na nakabitin. May sundot sa ilalim. May sundotatious. Ayun may matcha sa ilalim na hindi na makababa kasi po nakapin. Aray ko. May ganon, masusugswang. Sugswangers Paano kung gumanon para may harang? O para pag-check may harang masabi, rook b1. Ha? Ano? May rook b1 lang threatening matchas? Paano kung kainin? Sabay kain lang doon. Ay grabe. What a brilliant idea. Halimbawa capturein, tingnan nyo po check. Matchas! Aray! Grabe ang lupites. Ang tindi. Ang ganda nun. Balik tayo. Ganda, no? Ang lalim pala. May ganun pala. Ang lalim ng inisip ni Wesley doon. Accurate. Nag-knight d5 na lang si Shankland. Time check. 16 minutes si Shankland. Okay, mas maubos ng oras tong kay Wesley. Pero okay lang. Ang bibigat ng binibitawan Kinapture na. Capture. Ayun. Dito po, nailang na naman si Shankland. Kasi may knight e6 threat Double, di ba? So ginawa niya queen para walang knight. Pero ang accurate pala is knight takes. Ha? Diyan lang pala. Kasi kung gaganon kasi naka-threat pa yung bishop, may capture. Oo nga naka-threat pa yung queen tapos ang gagawin naman dyan is rook b1. Pero lamang pa rin ang puti. Yun nga lang, kailangan makita ni Wesley ang highly accurate process. So balik tayo, queen takes d5. At nag-queen a6, ayan na nga po, si queen a6, bishop c5 para ma-eliminate na yung knight. And then, boom, another brilliant move. So, naka-threat yung tore, kinapture lang yung tore. Grabe, may mga bitin-bitin. Wala bang perpetual check dyan? Kinain na, ayan na nga. Kasi ito na po yung threat may ganun na May mga ganun-ganun na di ba? Kinain, so hoping for brilliant, hoping for a perpetual. Okay, dito tayo. Dito, ganon. Dito, ganon. Dito, ayun. So, yan po yung
sayaw na kinakailangan. Oh. Pag kinain po kasi yon, check, lipad to. Okay, pag tsumek dito, gaganon lang po at kapag tsumek doon, Queen E6 na lamang po. Kokoveran, pag kinain, ayun na nga, doon nga mauuwi. Check, and then kain. And wines, mga kamatsas. Malupites! Grabe, kakaibang Wesley. So, nagbago ka na, Wesley. Bakit ganyan ka? Nagbago na. Okay, ang ganda, no? Talagang ang ganda. Grabe yung mga tira niya. Ang lalim na may atake, aggressive. Yan ang hinahanap nating pagbabago kay Wesley. Yung ganyan. Di ba? Nung mga nakaraan, parang passive exchange tabla eh. Pero dito, iba yung level, mga kamatsas. Mukhang nakabuelo ng training si Wesley ah. Okay, sunod naman natin kay Megan Paragua versus Alice Lee. Mabigat ang kalaban ni Megan. US champion yan, si Alice Lee. Okay. Knight F3. Oh, opening talaga ng Tito Mark nyo. Knight F3 si GM Maki. Grabe. D4. Nag G6. Okay, King's Indian. E3. Makunat. Bishop G7. Bishop E2. Castling. D5. B3. Yung ganong setup lang ng kunat. Ganon. Okay. C5 pero inunahan na ni Alice ng pressure. Bishop B2. Capture. And then Knight C6, Knight BD2, Bishop F5, okay, and then C3. Ayun. Teka muna mga kamatsas, bookline pa ba to? Bookline pa. Pero kung ako ang puti, parang mas gusto ko ito. Sabay mamaya C4. No? Kasi pag C3, yes, na-prevent nga yung coming Knight B4, pero parang barado yung Bishop. Sa ngayon, tingnan natin. And then Rook C8. So kitang-kita, pormahan pa lang, napaka-aktibo ng mga developments kagad ni Alice. Nag-Rook E1, Rook C7, ayun, Rook C7 is novelty mga kamatsas. Ang nakatala pa dito ay Queen C7 and then Knight E4. So bagong tira ang ginawa ni Alice. Knight F1, iikot, going to E3, mga ganon. H5, pang-abang ng atake sa king side, Knight G3, Bishop C8 and then Bishop C1. Alilipat dito sa kabila. Queen D6 pinigilan kagad and then Bishop D3. Ayun, nabigyan po ng bad move ang tira na to pero parang simple lang na parang okay lang naman kasi to control the E-file, di ba? May Knight E5 pa ako nakikita later on. Pero ang accurate po na gusto ng computer is H3 lang. H3. Para ma-prevent yung Knight G4, Bishop G4. Okay, Bishop D3 ang ginawa and then ayun na nga po, natumbukan ang good move, Bishop G4. Nag-A4. Dito naman susundot. Ayan, kaliwat kanan po yung mga planuhan dito ni Megan, pwedeng sa king side, pwedeng dito. Pero mga kamatsas, why not H3? Ano ba meron dito? Pag in H3, mag-H4. May ganun pala. Okay, di pwedeng capturein na kapin. So, maaabala yung knight. Pag naman nakipagsabayan, sasabog naman yung papangit yung weaken yung king side. At kung iiwas naman, gaganon naman, kakapturein na, capture, and then E5, ayun, yun pala ang masakit dito. Yan pala, may E5 na pag kinain, tapos may threat pa sa C3, sasabog bigla. And makakapagbigay po ng slightly better evaluation bar for black. So balik tayo sa ginawa na A4 ni Megan and nag-H4 na nga. Bishop A3 sundot muna. So gusto ni Megan paatrasin muna eh. Queen D7 and then a Knight F1, H3, yun nga lang. Yun nga lang, itong H3 po ay makakapagpa-weaken, makapagpapahina sa king side talaga. Obligado, para sa akin G3 obligado na eh. Yun nga lang po, ang gusto ng computer is capturing na array ko. Ang hirap naman makita yung decision na yan. Unang-una, mapupunit yung king side. Pero yan ang gusto. Parang magda-Knight G3 or grabe. Ang hirap makita ng tira na yan. So G3 talaga. To stay solid, yan din gagawin ko kung ako puti. Bishop H6, okay. Dahil naramdaman dito ni Alice, walang gamit bishop niya. Gusto niya lagyan ng trabaho sa king side. And Bishop C1, sinalubong ni Megan. Palit-palit, okay. So parang okay lang naman. May weak nga lang dito sa C3, no? And then under pressure, pero may Knight E3 naman dyan. Bishop E2. Grabe. Yun lang ang bulaga dito. Grabe, may pambulaga na pala. Hanip itong Alice Lee. Grabe pala to. Masama palang bibiruin to. May pambulaga. Hindi pwedeng capturein ng knight, pin,
Grabe, may ganun na pala. Napilitang kumapture si Megan. Kain na taktikahan. Grabe naman yun. Hanip yung tactics na yun ah. Nabulaga din ako. Di ko nga rin nakita yun eh. Grabe, hindi halata. May ganun na pala. Queen E3, Bishop E4, kinapture. Ayun, dapat po is Bishop B5 lang daw. Okay. Kung ako nga parang ito gusto ko itire. Okay, kain, ganun, para balikan ang pawn, rook C8, kain. Okay. Yun nga lang, ang delikado rito itong pawn H3, no? Kasi mayroong target sa G2 anytime, baka mamaya matimingan. So, kailangan watch out talaga dito sa mga threat ng kalaban na especially yung G2, no? Rook C3, tineret ang pawn, rook B1, depensa, Queen C8, okay, susundot ng check sa ilalim. Queen E1, obligadong baba. Queen F5. So, the pieces are very active for black talaga. And then, Queen F1. Kasi gaganon kasi ang threat. Gaganon, ano? Queen F1, G5 para isesemento na po ng G4. Rook E1, G4. Okay. Ay, oo. Oo nga. Kinapture. Yun lang, kinapture. Wala bang ganon? Wala bang ganon? Yun nga, Queen F3 nga. Tapos ito po yung threat, oh. Magka-sacrifice dyan para may mate. Pero Chumek muna gumanon, baba. So para walang sacrifice. And then Rook takes B3, yun lang. Yun lang. Kumbaga, nakalutang po yung D4 and A4 eh. Rook D1 para may pass pawn. Rook B2, so threatening rook takes. Aray ko, may ganun pa pala, oh. Bitin pa yung tore. Yun po yung mga nakakainis sa ganito. May mga ganyang paparating. Rook E1, obligadong bumitaw talaga. Obligadong bumitaw. Bakit kung gaganon ba? Kung Rook D3 ba, halimbawa, Queen D5 lang. Hirap na ng position. Nakahiga yung pyesa ni ano dito. Rook D2, ayun. Para kuhanin, gumanon, kain, ganon, bawi, don't pressure. Rook A4, ayun. Talagang grabe si Alice pala talaga manglimas ng pawns, ano? Veterano eh. Ano, halatang may tahid talaga. Sugsuan kasi yung queen, no? Di makaiwan, di maiwanan eh. Check, ayun, balik uli, ayun. So, yung dalawang pawns po ay gagapang na. O, yun na. Wala na, di na makain yung kasi anytime may rook B1, sacrifice. Nag-resign na po dito si Megan. Okay lang po yan. Grabe, what a great experience kay Megan. Siguro, ang difference niya sa opening, A3 ang much better than C4. Kasi nung nag-C3 siya, na-passive yung bishop at the same time na weak pa yung C3. Opening mistake siguro ang nangyari. So, A3 ang nakikita ko mas aktibo and then C4 para manatiling buhay ang bishop. Ayan. Siguro mapapanood naman ni Megan ito, no? At tiyak na na-analyze na po nila yan ng kanyang daddy, ng kanyang tito, for better and improvement for the next time. So, ganun lang talaga. Every time and then, one step at a time. So, kapapasok pa lang naman ni Megan, malakas talaga yung kalaban niya si Alice Lee. Makaka-absorb din yan. So, antayin nyo pagkahinog talaga ni Megan. Pero mahaba pa po ang labanan nila. Malayo-layo pa ang journey. Pwedeng makabawi pa si Megan. Hindi pa tapos ang laban, mga kamatsas. Yan po ang report natin dito, no? So, silipin natin ang mga standings nila. Okay, ang round number 4 ni Megan mamaya ay si Anna Sargsyan. So far, ang leading sa kanila ay si Nazi Paikidze. Ayan po, Nazi Paikidze with 2.5 points. At si Sargsyan, leading pa rin kalaban ni Megan. Sana pisakin ni Megan. And then sa open naman, ito po yung standing nila. Nangunguna si Wesley So, score na 2.5 points. At pumapangalawa si Fabiano Caruana. Okay, so good for Wesley. Konti na lang at baka bumalik sa kanya ang crown ng US Championship kasi nag-champion na si Wesley sa buong US eh. Round 4, expected opponent ni Wesley ay si Abhimanyu Mishra, ang youngest grandmaster sa buong mundo. Okay, na nakakuha ng record, 12 years old, wala pang makabreak nun ngayon. Pero hinahabol po ni Faustino Oro na may 4 months pa para ma-break daw ang record ni Mishra kung mahahabol. 2 GM norms pa ang kailangan ni Faustino Oro sa rating na lampasan na niya yung 2,500 eh. Okay, so tingnan natin kung mahahabol ni Fausti. Maraming salamat po mga kamatsas at abang po kayo, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang updates natin sa US Chess Championship. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.